Sabi ng iba, ang swerte mo. Buti ka pa sa ibang bansa nagtatrabaho. Nakakaingit daw, pero kung aling parte dun, yun ang hindi malinaw. Ang alam ko kasi, bibihira ang swerte. The rest ay diskarte. Diskarte kung paano mapagbubuti ang iyong trabaho. Yung sa pagod at lungkot ay hindi ka patatalo. Diskarte kung paano ang sweldo ay mapagkakasya. Yung kahit malungkot ka, kailangan magmukhang masaya. Mas malaki ang sweldo, oo, aaminin ko. Pero mas marami naman ang kailangang isakripisyo. At minsan pa ang masaklap na nagiging kapalit. Relasyon sa pamilya ay nagiging mapait. Ang sariliwa dahil namiss ang pamilya. Abroad. Masarap pakinggan para sa iba. Sabi nila, kapag nasa abroad ka, masaya at maginhawa. Pero ang totoo niyan, kaakibat nito ang lungkot at pangungulila. May mga panahong gugustuhin mo nalang sumuko, pero nangingibabaw ang tanong na, bakit ka nga ba nandito? Oo, may mga maswerteng nakakaangat sa buhay. Pero aminin nating hindi lahat pinapalad na magkaroon ng magandang buhay. Basta tandaan mo, lahat nagsisimula sa pinakababa bago ka makarating sa itaas. Kapalit ng bawat paghihirap ay ang buhay na pinapangarap. Walang imposible sa taong may tiyaga. Magugulat ka na lang, napalitan na ang mga salitang pagod na ako ng buti na lang hindi ako sumuko. Shoutout po sa mga OFW dyan. Para sa inyo to. Hindi porkit nasa ibang bansa, sa karamihan nagpapakasasa. Sila yung mga taong gumagawa ng paraan upang ang pamilya ay maging masaya. Kahit sa solusyong ikalulungkot pa nila. Pinagsisilbihan ang iba para sa kamag-anak ay may maipadala. Tinitiis ang masasakit na salita para sila ay kumita. Para sa kanilang mga pamilya, makontento sa kung ano ang ipinaabot. Dahil kahit gaano kaliit, yan ang bunga ng pagod. Teka, huwag mo muna scroll pag-aanin natin yung kalooban mo. Follow mo ako kung may maitutulong sa itong video na to. Kamusta na? Pagod ka na? Nakakapagod no, araw-araw ganun. Sunod-sunod yung pagsubok, parang hindi natatapos. Ito na naman, kakatapos mo lang nung isa, may dadating na naman na isa. Nakakapagod no? Pagod ka? Pahinga. Pahinga ka. Hindi ko sinabing sumuko ka ha. Sabi ko magpahinga ka. Ang buhay hindi karera. Hindi kompetisyon ang buhay. Kung meron ka man dapat talunin sa buhay mo, yun yung sarili mo. Yun yung nakaraang ikaw. Kailangan mas better ka sa dating ikaw. Huwag ka magmadali. Hindi mo kailangan makipagkarera sa ibang tao. Hindi porket nakuha na nila yung gusto nila, na-achieve na nila yung goal nila, tapos ikaw eto struggle pa din. Hindi ibig sabihin nun na hanggang dyan ka na lang. Pag di ka nagpahinga, hindi mo ma-achieve yung gusto mo. Mawawalan ka ng focus sa isip mo kasi masyado ng gulong-gulo yung utak mo. Ganoon naman talaga eh. Pag napagod ka, pahinga ka. Pagkatapos mo magpahinga, laban ulit. Pero huwag kang susuko. Alam ko mahirap. Alam ko minsan nakakapagod talaga. Pero naniniwala ako na magiging okay lahat. Maa-achieve mo lahat ng gusto mong ma-achieve. At mararating mo lahat ng gusto mong marating. Kaya inuulit ko, pagod ka na? Pahinga muna ha. Tapos pag okay na, laban ulit. Let's go. Alam niyo minsan yung pagtatrabaho sa ibang bansa, napakalaking sakripisyo niyan. Kahit hindi niya alam yung mangyayari sa kanya doon. Kung sweswertein ba siya, o kung makakaipon ba siya. Kung matutupad ba yung mga pangarap niya para sa pamilya niya at para sa sarili niya. Alam niyo, sumugal yan. Pero minsan ang hirap lang tanggapin.
na mismong pamilya pa ang magiging dahilan ng pagpapakamatay ng isang OFW. Alam niyo, marami sa aming mga OFW, umiiyak na lang kami kapag hindi namin ibibigay mga gusto niyo. Kasi akala niyo, ayaw namin magbigay. Hindi niyo alam, dinadamdam namin yan. Kapag masama ang loob niyo sa amin, umiiyak na lang kami. Lagi niyong tatandaan, kaming mga OFW walang karamay sa abroad. At kayo mga kamag-anak namin sa Pilipinas, ang nagiging lakas namin para magpatuloy. Sana lagi niyong tatandaan